PBC Family Camp 2025, Panginoon. Lord, salamat po for spearheading this event, Panginoon. Salamat po sa bawat isa na nandito, ang mga campers, Panginoon, ang mga key speakers po namin, Panginoon, ang mga tao po, Panginoon, sa likod ng event na ito. Salamat po, Panginoon, sa kanila, Panginoon. Lord, na Panginoon, ikaw po ang mag-guide, Panginoon. Unang-una po, Panginoon, sa mga magsasalita, Panginoon, gamitin niyo po, Panginoon, ang banal na Espiritu, Panginoon. Lukuban niyo po sila, Panginoon, at ihanda niyo po, Panginoon, ang puso na makikinig, Panginoon, na ang church camp na ito, Panginoon, na hindi lang basta maging isang simpleng event, Panginoon, kundi isang breakthrough, Panginoon, para magkaroon ng pagbabago sa aming mga puso, Panginoon, at mas lalo po kami mag-grow as a family, Panginoon, na nagpupuri sa inyo, Panginoon. Lord, ikaw po, Panginoon, na mag-guide sa bawat isa, sa mga paparating pa po, ingatan niyo po sila, Panginoon, at throughout the whole event, Panginoon, ikaw ang mapurihan, Panginoon, hindi po ang bawat isa na nandito, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, na magbigay lakas, Panginoon, at magbigay ng provision, Panginoon. Ang lahat na ito, Panginoon, ay samot dalangin namin sa pangalan ni Kristo Jesus, na aming tagapagligtas. Amen. Natawagan ko po si Brother Don. Kapatid na Don, pangunahan mo kami sa pag-aawitan. Salamat kapatid. Pangunahan niyo po kami sa pag-aawitan. Hinanya ko pong bawat isa na tumayo po tayo. Tayo po iaawit sa Panginoon. Okay, so magandang gabi po muli sa bawat isa. Unahin natin ang awiting Faith is the Victory. Hymn number 159. Pwede po paki-flash yung Tagalog version ng Faith is the Victory. Pag-asa'y tagumpay. Awitin naman po natin ang first hanggang fourth stanza. Faith is the victory. The first verse now, sing. Libot sa o Kristiyano,
napakaganda ng awitin, faith is the victory. Kapag ikaw ay nagkaroon ng pananampalataya sa Panginoon, siguradong tagumpay ang dulo niyan. Kaya isunod natin yung awiting English naman, The Solid Rock. Hymn number 69, The Solid Rock. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. Awitin naman po natin ang first hanggang fourth verse. The first has now sing. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but wholly lean on Jesus' name. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. When darkness seems to hide His grace, I rest on His unchanging grace. I every high and stormy gate, my anchor holds within the veil. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. Third says now, His oath is covenant, His blood support me in the whelming flood. When all around my soul did sway, He then is all my hope and stay. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. The last verse now. When He shall come with trumpet sound, oh may I then in Him be found, dressed in His righteousness alone, faultless to stand before the throne. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. Ulit natin ang chorus ng acapella now. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. Tayo na po yung mako po. Maraming salamat po sa masiglang pag-awit niyan. And MC please. Okay, one of the most important part ng ating camp, of course, hindi lang yung ating activities, okay? So, bago tayo mag-continue, nasaan ang House of Abraham? Kompleto na ba kayo? House of Abraham, taas kamay. Yan, okay. House of Noah, andyan pa ba kayo? Kasama pa namin? Ba't konti na lang ang House of Noah? Nasaan yung iba? Okay. Tulog na, hindi pa... Sarado na yung ark. Nako, wala na. Sarado nyo na yung pintuan. Sarado na daw yung ark. Okay. How about yung House of Lazarus? House of Lazarus, taas kamay. Taas kamay. Mga wala ng banner. Joke lang. Bibigyan kayo mamaya. Okay. House of Lazarus, nandiyan kayo. Taas kamay nga. Sige. Okay. So anyways, bago tayo mag-start, reminder po sa atin, every service, dapat tayo ay pagtapos ng games at lahat ng mga activities natin, pag time ng service, lagi tayong may Bibles. Okay? Andiyan ang mga Bibles nyo. Taas nyo ang kamay nyo, Bibles. Okay? Okay, there we go. We have our Bibles. And secondly, may mga notebooks. Asa mga notebooks natin? Taas na? Okay? Okay, good. Now, lahat na ba may leaflets? May leaflets tayo eh. Okay? Lahat na ba meron? O wala pa? Lahat na ba may leaflets? Wala pa? Please, facilitator, pakibigay ng ating mga leaflets sa kanila para lahat sila merong schedule
at may camp schedule, okay? And lastly, bago tayo mag-end sa atin konting paalala, okay? Reminder po natin na during service, as much as possible may break tayo, ay makapag-break na kayo para pag-service nakafocus na tayo lahat, okay? So, without further ado, bago tayo magkantahan for the last time, tayo po muna ay mag-pray para sa pag-start ng ating pag-open ng ating message. At bago po tayo mag-pray, tatawagin ko po muna si Pastor para sa ating opening statement po ngayong araw. Okay? So guys, dahil fellowship naman ito, pakinggan po natin si Pastor sa kanya pong pag-welcome. Pastor, please. Okay, magandang gabi po sa bawat isa. Kompleto na lahat, nasa loob na. Kasi ang isang strategy sa Camp Nou, ako'y nag-attend ng Camp Nou, ako'y bata pa, ay ingat ako mawala sa kagrupo. Kasi isa sang negative sa amin doon, pagka hindi laging kompleto ang aming grupo, doon kami binabawasan. So ang dahilan ngayon, ang ating tema ay the Lord of our family. So bilang mga kapamilya, tayo nagkakampihan, nagkakaroon po tayo ng intimacy sa bawat isa na kumbaga, hindi mo siya matitiis kung mayroon siyang pagkukulang o ano pa mang kahinaan, ay tinutulungan ng kapamilya ito. At kapag ikaw naman ay kapamilya at hindi ka naaasahan sa grupo mo, hindi maganda yon sa isang kapamilya. Di ba? Sa bahay nyo, di maasahan. Hindi man lang makapag-list, di man lang makapag-tulong. Ano po? So yun po ang mga isang essence ng isang pamilya. Pero ang tinutukoy natin dito is the Lord of our family. Ito ang issue. Mas nalulugod kaya ang Diyos sa pamilya na watak-watak na, hindi pa nagpapansinan, nalulugod kaya ang Diyos nito. Okay? So bilang tayo po ay magkaroon po tayo ng pag-aaral dito sa camp na ito at maunawa natin, maintindihan ng bawat isa magmula sa adult hanggang sa kalitliitan, ay maintindihan niya kung sino ba talaga ang nasusunod sa pamilya. Naglagay ang Panginoon ng papa at mama na dapat sinusunod at nagkaroon naman siya ng ate at kuya at mayroon naman po silang mas mababa doon sa kapamilya. Ano po ang issue dito? Ang ibig sabihin na tayo po ay may binigay na Diyos na pattern na habang po papalapit ang bagong taon, maintindihan natin na hindi lang tayo basta nasa pamilya. May purpose ang Diyos kung bakit ka nandoon. May ipapagawa ang Diyos kung bakit ka nandoon sa pamilyang yon. Sabihin natin kanina sa mga preaching na natin sa umaga, bakit ako dito ipinanganak? Kasi ang purpose ng Diyos may ipapagawa sa iyo. Huwag kang maghahanap ng hindi mo dapat irereklamo sa Diyos na siyang nagbigay sa iyo ng talent na yun, ng lahat ng nandoon, sapagkat hindi mo alam ang plano ng Diyos na ikabubuti kung ba't ka nandyan. Okay po? So ngayong gabi po ay bago tayo magpatuloy, harinawa, matapos ang camp na ito, ay may natutunan tayo. Kanina po alam niyo yung naging pangyayaring yun kanina. Nakita ko doon ang pagmamalasakit ng kagrupo. Di ba? At nakita natin doon, although ito po ay sports lang, okay? Walang magkakaroon ng problema dyan sapagkat natetest doon ang talagang pagiging ninyong concern sa kagrupo, okay? Mayroong nasira, totoo yun. Pero alam nyo, nakita ko doon na yung dalawa ayaw magbigayan, di ba? Niyakap nung isa yung banner niya. Hindi siya pwedeng makaalis kasi nakalak din siya. Sana, ito po, makinig kayo. Sana ginagawa nito para sa Panginoon at hindi para sa kapwa ninyo. Pagdating sa mga ganitong maliit na bagay, pinaglalaban natin ang patayan. Pero pagdating sa Sunday at sa Panginoon, walang pakialam kayo. Tama hindi? Tama hindi? Pagdating sa mga bagay na ikaka-promote ng sarili mo, ang galing mo makipag-away. Pero pag saliting sa Panginoon, sinabihan ka lang teacher mo, may practice kayo Sunday ha, hindi ka pwedeng magsimba, may practice kayo, ay sama ka naman. Pero dito nakita ko po na dapat ganito ang gagawin natin pagdating sa Panginoon, ipaglaban mo ang Panginoon na siya naglalang sa iyo, nag-iingat sa iyo, nagpo-protect sa iyo, hindi lang yung mga pangsarili natin. Okay pa? Okay, sports lang po tayo dito, walang ano. Ako nga nakikiano sa inyo kasi sanay na ako sa mga camp na yan, magmula noong hanggang ngayon, may camp tayo para tayo ay lumago. May matututunan tayo doon. Okay po? Kung may nasira, papalitan ng Diyos yan eh. Tama?
Oh, huwag kayong magsasama ng loob doon. Basta kung halimbawa man kami matalo sa grupo namin, cute pa rin kami. Salamat po. Amen. So, officially, we welcome everyone this evening at sa ating pag-start last song, nakakantahin natin before we go sa ating message. Brother Donon, tatawagin kita dito at awitin natin itong isa sa mga paborito natin na awitin sa church na ito na nagtatanong, paano ba ang isang Diyos magmamahal ng isang tulad natin na hindi naman dapat mahalin? No? Awitin natin ang awiting And Can It Be? Let's call Brother Don para ilid tayo sa awiting ito. And let's all stand up to sing this last song. Bigay natin ang best natin sa pag-awit sa Panginoon. Awitin natin ang And Can It Be on hymn number 250 sa ating mga songbooks. Brother Don, please. And Can It Be hymn number 250? 250. Hymn number 250. And can it... Hymn number 250 po sa ating mga songbook. Ating bubuksan. Await natin ang first hanggang fourth verse now. The first stanza, sing. And can it be that I should gain an interest in the Savior's blood, died for me, who caused His pain for me, who Him to death pursued. Amazing love, how can it be that thou, my God, shouldst die for me? Amazing love, how can it be that thou, my God, shouldst die for me? He left His Father's throne above, so free, so infinite His grace, and hid Himself of all but love, and left for a kingdom
for me. Tanda pa yung mga kapo, and answer please. Amen. Thank you very much sa awiting yan at napakaganda, no? Napakaganda ng message ng awiting yan, and can it be. This evening sa atin pong pag-start sa atin pong evening message, bago po tayo magsimula, ang pinakamahirap sa lahat sa ganitong mga camp ay yung ikaw yung mauna, no? Ikaw yung maging una na magdadala ng message. Bakit? Kasi sa'yo nakasalalay at sa'yo nakabigay ang konteksto ng babasahin nating text. And Deuteronomy 6 ay isa sa pinakamahalagang parte ng sulat ni Moises para sa mga Israelita. No? So bago tayo mag-start, bigyan ko kayo ng konting picture. Ano bang i-expect natin sa babasahin natin sa Deuteronomy 6? Patungo sa mga susunod na mga messages, ano ba ang laman ng Deuteronomy 6? Okay? So, kung pwede bang maipakita ng ating dyan, ng ating AVTech, yung PPT, okay? Ipapakita ko lang sa inyo muna yung short, kumbaga, summary ng Book of Deuteronomy. Okay? Diyan na ba? Sige, next. Sige. Yan, ang pag-uusapan natin ngayon, at mamaya i-explain ko sa inyo kung bakit ganyan ang title natin. Bring God home. Sige nga, sabay-sabay tayo, go. Bring God home. Bakit? No? Bakit kailangan natin siyang dalhin? Wala ba ang Diyos sa mga bahay ninyo? Siya ba ay nasa isang lugar lang? Mamaya malalaman natin ang mga bagay na ito. So, next doon, just a quick picture kung ano ba ang Book of Deuteronomy. Ang Book of Deuteronomy ay yan ang, kung tatawagin natin siya ang final book or yung last will and testament ni Moses para sa kanyang mga kasama na mga Israelita. Specifically, sinulat ito ni Moises at ang subject na kausap niya dito ay yung bagong henerasyon na ng mga Israelita. Hindi na ito yung nanggaling sa Ehipto, ito ay bagong henerasyon na. Okay? So, kung titingnan natin, merong 3 main na sermon dito si Moses. Una, yung pag-recount ng 40 years sa wilderness. Pangalawa, yung reminder ni Moses sa mga Israelites na sundin ang Diyos. Pangatlo, yung comfort na pinapaalala ni Moses sa kanila na pag ang tao ay lumayo sa Diyos, wala doon ang favorite blessing ng Diyos, pero pag sila ay nag-repent, sila ay i-restore sa presensya at sa favor ng Diyos. Bago tayo mag-start, gusto ko po i-picture nyo ito. Isipin nyo na merong isang matanda na nakikita niya yung kanyang mga apo. No? Bagong henerasyon eh. Isang lolo na nakikita niya yung kanyang mga apo. Dahan-dahang nagkakaroon sila ng zero na pakialam pagdating doon sa kanyang passion. Mahilig, example, yung lolo ay mahilig mag-paint. Yung mga anak niya na-appreciate, ang galing ni lolo mag-paint, ni papa mag-paint. Pero nung pagdating sa mga apo, hindi na nila na-appreciate yung galing mag-paint ng lolo nila. Ganun ang itsura ni Moses dito sa Book of Deuteronomy. Ang puso niya na maibalik ang tingin ng mga bagong henerasyon na to sa Diyos. Sa ating pagsimula, mag-pray po tayo, hingi tinatulong sa Panginoon. Let's pray. Lord, sa pag-start po ng aming pag-uusap ngayong gabi, isang perspektibo na kailangan namin makita bilang mga young people, mga parents sa simbahang ito, Panginoon, na kung paano, wala ka na po sa aming mga tahanan. Nakikita ka na lang ng mga anak, ng mga kapatid namin sa simbahan, pero pagdating sa loob ng tahanan ay wala po, Panginoon, zero ang inyong pong impluensya, ang inyong involvement sa aming mga pamilya. Panginoon,
Bigyan niyo po ito, Panginoon, ng inyong wisdom, ng inyong blessing, Panginoon. Bigyan niyo kami ng discernment, i-enlighten niyo po ang aming mga puso at isip ngayong gabi. Wala po kaming pwedeng ipagmalaki kahit ako, Panginoon, sa inyong harapan ngayon na magbabahagi ng salitang ito ay hindi pwede magmalaki, Panginoon. Wala ako, Panginoong talino para dito. Marumi ang aking bibig. Lord, nalangin po ako na gamitin niyo po ang mensaheng ito at kayo ang makita at ang ginawa niyo po, Panginoon, sa buhay ni Moises. Lord, nalangin po kami na i-bless niyo po ang message na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Lang si Moses, no? Isa siya sa mga kilalang Bible characters. Bibigyan ko kayo ng mabilis na picture kung ano yung mga pinagagawa niya for the last years bago siya dumating sa Book of Deuteronomy na siya ay nasa 120 years old na. Okay? Saan nakilala si Moses? Siya ang tao na inutusan ng Diyos na magdala ng ng tao ng Diyos across ng yan. Anong ginawa ni Moses doon sa dagat? No? Hindi si Moses ang naghati noon, ang Diyos ang naghati noon. Okay? So, next doon, tingnan natin kung anong mga ginawa ni Moses sa kanyang buhay bilang leader ng mga Hudyo. Una, si Moses sumunod sa Diyos, dinala niya ang mga Israelita papalabas sa Egypt. Okay? Ito yung alam niyong story. No? Number 2, sinunod ni Moses ang Diyos para makatawid saan? Sa Red Sea, papunta saan? Doon sa lupang pinangako ng Diyos. Diyan sa pagkakataon na yan, pagkalagpas nila doon, alam nyo ba, sabi ng mga Israelita, wala kaming makain. Mabuti pang ibalik mo na lang kami doon sa Ehipto. Mahihirapan kami pero makakakain kami. Anong ginawa ng Diyos? Nag-provide ang Diyos ng mga kwago at, quail. Magkakamali pa tayo, ha? Quail. Okay? Quail at mana. Di ba? Nag-provide ang Diyos noon. Hindi lang yon. Pagkatapos nito, tinawag si Moses papunta sa Mount Sinai. Ano nangyari pagbaba niya galing sa bundok? Pagbaba niya galing sa bundok, yung taong niligtas ng Diyos, nakita ang kapangyarihan ng Diyos, nagsasamba na sa gintoang baka. No? Ganun ang ginawa ng mga Israelita, napaka-ungrateful. Kaya ang nangyari, si Moses, sabi niya siya ay napaka-humble. Di ba? Isa siya sa pinaka-humble na character sa Bible. Pero nung moment na makita niya yon, sa galit niya, binasag niya yung tablets na binigay ng Diyos. Pagkatapos nun, ito pa ang na-experience ni Moses bilang isang leader. Nung papunta na sila sa Promised Land, nakita na nila, ito na yung lupa ng Kanaan. Nagpadala siya ng 12 na spiya. 12 spiya. Bawat isang spiya doon sa 12 ay nagre-representa sa isang tribo ng Israel. Okay? At merong dalawa doon galing sa tribo ng Judah, ng Judah at ng Ephraim, okay, na makikita nyo mamaya ay pagbalik nila galing doon sa pag-iispiya nila, yung 10, ang report ng 10, may mga higante doon sa pinuntahan namin. No? Napakaganda ng lugar, yung mga prutas doon kasing lalaki ng kaso may mga higante, no? Anong gagawin namin doon? Ang liliit lang kami, para lang kaming mga grasshopper, no? Pero yung dalawa, iba ang report. Ang sabi ng dalawa, Boss Moses, kaya natin yun. Lusubin na natin. Alam nyo ba, ang pinaniwalaan ng mga tao, yung 10. At dahil pinaniwalaan ng mga tao yung 10, ang konklusyon ng Diyos sa kanila, dahil sa inyong lack
ng pagtiwala sa akin, 40 years kayong iikot sa wilderness. Yun ang nangyari bago ang Deuteronomy. 40 years silang paikot-ikot, nag-wander sila. Doon nga sa pag-ikot nila ng 40 years, meron pang dalawang nangyari sa mga Israelita. Anong nangyari? Una, si Korah at ang mga grupo ng mga Levites, ang ginawa nila, challenge nila yung authority ni Moses. No? Pero ano nangyari sa kanila? Si Moses ay itinalaga ng Diyos. Nilamon sila ng lupa. No? Ano yung pangalawa? Nung nagreklamo yung mga Israelita, nakagat sila ng mga poisonous snakes. At pagkatapos noon, ang Diyos pa rin ang nagbigay ng cure sa kanila para gumaling sila sa pamamagitan ng isang bronseng ahas na nakatayo sa isang pole. Yan ay nasa Numbers 21. Ngayon, sa panglima, number 1 pa rin, panlima na. Okay, number 5, pagkatapos ng 40 years, handa na ulit sila pumasok sa Promised Land. Okay, after 40 years, sasabihin nyo, ay 40 years lang pala, kayang-kaya. Imaginein mo, ilang taon ako ngayon? Secret, baka malaman nyo. Okay, plus 40 years akong paikot-ikot dito at hindi ko alam kung kailan ba mangyayari yung pangako sa akin ng Diyos. Pero pagtapos ng 40 years, ito ang ipinapakita sa atin ng Book of Numbers at Deuteronomy. Yung first generation ng mga Israelita, patay na. Ang natitira na lang, si Moses. Ngayon, lahat ng dineklara ng Diyos na above 20 nung panahon na yon ay wala na. Sa Book of Deuteronomy, ipapakita ni Moses yung lahat ng nangyari magsimula nung natanggap nila yung mga commandments ng Diyos. Number 6, inulit ni Moses, mahalaga itong word na ito, inulit ni Moses ang agreement between Israel and God at ni-recall at ni-reiterate niya ang commandment sa mga bagong generation. And ngayon, pupunta tayo sa chapter 6 ng Deuteronomy. Sa chapter 6 ng Deuteronomy, sa chapter 5, binanggit niya yung mga commandments. Sa chapter 6, ito ang mga commandments. Ano ngayon ang gagawin niyo sa mga commandments? Now, let's all stand up. Basahin natin ang Deuteronomy chapter 6, verse 1 to 3. Okay? Deuteronomy chapter 6, verse 1 to 3. Kung nandiyan na po kayo, say amen at babasahin natin to ng sabay-sabay. Verse 1, ready, read. Now these are the commandments, the statutes, and the judgment which the Lord your God commanded to teach you, that ye might do them in the land whither ye go to possess it. Ano yung land na ipopossess nila? Yung promised land doon sa papasukin sana nila, kaso hindi sila naniwala doon kay Caleb at kay Joshua. No? Sayang, 40 years patuloy sila nag-ikot-ikot. Verse 2, that thou mightest fear the Lord thy God, to keep all his statutes and his commandments, which I command thee, thou and thy son, and thy son's son, all the days of thy life, and that thy days may be prolonged. Last, hear therefore, O Israel, and observe to do it, that it may be well with thee, and that she may increase mightily, as the Lord God of thy fathers hath promised thee, in the land that floweth with milk and honey. Thank you very much, and may God bless these scriptures na binasa natin this evening. Mga kapatid, ang problema sa panahon ngayon, kung hindi nyo lang napapansin, meron tayong tinatawag na
spiritual drifting. Okay? Kung ikaw ay ipinanganak sa isang Kristiyanong pamilya, mapapansin mo to ng konti. Pero kung ikaw naman ay first generation na Kristiyano sa inyong pamilya, hindi mo pa ito masyadong mapapansin. Pero pag ikaw ay second generation, hindi mo pa ito mapapansin. Pero sa third, doon ka makakakita ng tinatawag na drifting. Next doon. Tingnan nyo itong pattern na ito. Gusto ko po makita nyo ito. Okay? Next. Sige, next. Meron tayong tatlong generational pattern na titingnan dito. At nangyari rin ito sa mga Israelita nung si Moses ang naglilid. Sa first generation, nakita nila yung ginawa ng Diyos. Face to face. Pinart ang Red Sea, nagbigay ng mana at ng quail, nakain nila yon, nakita nila kung paano kadakila ang Diyos na hinati ang napakalakas na puwersa ng dagat, no? Imagine niyo yung bidet, di ba? Yung bidet pag ginagamit mo yun, ang lakas nun. Di ba? Pag sobrang lakas naman, masasaktan ka na. Di ba? Pero akalain mo, sobrang dami. Tons and tons of water. Hinati ng ganun-ganun lang. Napakadakila nang nangyari doon sa pag-cross ng Red Sea. Pero hindi pa rin nun kayang tanggalin ang pagka-reklamador ng mga Israelita. No? Nakita nila, na-experience nila. Let's go to the second generation. Yung second generation, nandoon na sa kanila ang Ten Commandments. Na ano nila, okay, ito na palang gagawin namin. Ito susundin. They have the knowledge. May susundan na sila. Narinig na nila yung mga kwento mula sa kanilang mga tatay at nanay kung paano sila niligtas ng Diyos. They have the knowledge. They know the commandments. Let's go sa third generation. Sa third generation, they take the blessings for granted and drifts away. Hindi nyo ba nakita kung papaano ni Moses niritel, inulit yung Ten Commandments sa mga bagong generation? Sabi ko nga sa inyo, imagine niyo yung isang lolo na nakita yung kanyang mga apo na wala nang pakialam doon sa kanyang passion, no? Ganun yung bigat ng nararamdaman ni Moses nung panahon na yon. Bakit? Kasi naranasan niya na sa first generation ng mga Israelita ang maging matigas ang ulo eh. Eh yung mga anak na sumusunod sa kanilang mga magulang, yun na yung mga papasok sa promised land at si Moses matanda na. Nung nandoon pa siya sa presensya ng mga Israelita, that's good, may leader sila. After nun, ano na? After na mawala si Moses, ano sa tingin nyo ang mangyayari? No? Ano sa tingin nyo ang possible na mangyari sa mga Israelita? Ito po mga kapatid, ang problema na susolusyonan ng ating topic ngayong gabi. Imagine niyo, ang tanging nakakapag-keep in check sa mga Israelita ay si Moses, ang father of nations, 120 years old, na sobrang mahal niya yung kanyang mga yung mga tao sa kanyang bayan, na sa kanyang pinakahuling buhay, pinakahuling hininga, ginawa niya pa rin yung kanyang responsibilidad para paalalahanin, these are the statutes and commandments that the Lord has given me. Specifically siya. At kung titingnan natin, first generation experience, meron siya noon. Pinaalalahanan niya yung mga Israelita, piliin niyo ang buhay, lumapit kayo sa Diyos, sundin niyo ang Diyos. Alam niya na ang puso ng kanyang mga tao ay lalayo sa Diyos. Dahil ganun ang pattern ng spiritual drifting. Mga kaibigan at mga kapatid, especially kung first generation kayo ng Kristiyano sa inyong pamilya, nasa sa inyo ang susi para makilala nila ang Diyos. Sa mga second generation, kilala ng family nyo ang Diyos.
andyan sa inyo ang knowledge, nakita nyo ang mga magulang ninyo. Sa third generation, na nandoon na yung mga blessing ng Diyos, natatanggap nila yung mga blessing ng Diyos, meron sila ng mga blessing ng Diyos, napapabayaan. Nakatingin na sa ibang ventures. Makikita natin itong problema na ito sa model na nangyari kila Moses hanggang sa atin. Ngayon, paano natin dadalhin ng Diyos sa ating mga tahanan kung ganon? Paano ang Diyos makikilala sa ating mga tahanan kung ikaw ay first generation? Kung ikaw naman ay second generation, andyan sa iyo yung knowledge about God at sa kanyang mga utos at sa ayaw niya ng kasalanan, andyan sa inyo yung knowledge. Di ba? Sa amin, bilang isang Kristiyano, ako ay third generation ako ng dahil ang naabutan ko ay yung aking lolo, no? So third generation ako. Ngayon, ang second generation ay yung aking mga magulang sa aking perspektibo. Okay? Kaya hindi ako mahihirapan dalhin yung ang Diyos sa aking family. Pero may danger sa akin na maging kampante dahil wala nang hirap akong dadaanan pagdating sa pagpapakilala sa Diyos. Kasi ako yung nagre-reap ng blessing na ginawa ng first generation at second generation. Diba? Kung ikaw naman ang first generation, nandyan sa iyo yung struggle para ipakilala ang Diyos sa inyong pamilya. No? So, itong mga bagay na ito ay dapat itik na consideration natin sa ating topic ngayong gabi. Bring God home. Ang pagbabasihan natin sa mga bagay na ito ay yung eksperyensya ni Moses sa mga tao niya. Bilang isang leader, hindi mo kailangan maging lalaki, kahit babae ka. Hindi mo kailangan maging lalaki or babae or specific gender. Ang kailangan mo dito maintindihan, tingnan mo ang tatlong bagay na ito kung paano mo madadala ang Diyos sa iyong tahanan. Nadadala ba ang Diyos? Hindi. Kung hindi, nai-involve natin yung pamilya natin sa Diyos. Gusto ko po tingnan natin ito, unang-una, sa question na ito. Doon, next. How do we bring God to our home and family? Ayon sa nakita natin kanina sa ginawa ni Moses, ito yung unang dapat natin maintindihan. Number 1, it requires proper authority. Ulitin ko po. It requires proper authority. Kung bakit pag bagong Kristiyano ka pa lang, hindi mo agad madadala ang Diyos sa inyong tahanan. Bakit? Kasi you lack knowledge. Kulang pang pagkakilala mo sa Diyos. Ang alam mo lang, naligtas ka. Pero, mga kaibigan at mga kapatid, si Moses sa panahon na to, Moses does not speak as Moses, he speaks as a servant of God. Sabi sa verse 1, ngayon ito ang utos, mga tuntunin at mga batas na iniutos kanino? Na iniutos kanino? Mahalaga yung word niya, na iniutos kanino? Na iniutos sa akin ng Panginoon ninyong Diyos na ituro sa inyo, upang inyong magawa ang mga ito sa lupaing inyong paroroonan upang angkinin. Mga kaibigan at mga kapatid, kung gusto nyong madala ang Diyos sa inyong pamilya, ang salita ng Diyos ang source. Wala ka na ibang pupuntahan maliban sa salita ng Diyos. No? Bakit? Kasi posible tayo magkaroon ng sarili nating interpretasyon at sarili nating mga righteousness sa ating pamilya. Anong resulta nun? Yun yung tinatawag natin ng mga legalistic na mga bagay, no? Hindi naman siya standard ng Diyos, pero ginagawa mong standard, no?
na pag-uwi mo sa bahay, oy, dapat hindi mo yan gagawin. Hindi yan maka-Diyos. Example, kung nakita niyo yung nag-viral na video sa YouTube, I think 2024 yon, yung isang matanda na kinriticize yung isang may tattoo sa jeep. Aba, ang sabi nung matandang Kristyano, ala, hindi yan pwede. Napang-demonyo yan. Di ba? At in-account niya yung pagiging demonyo doon sa nakasakay sa jeep. Di ba? And that's what we call legalism. Okay? Ginagawa niyang standard yun. Hindi pa nga yung Kristiyano, binibigyan niya ng ganong measure. Mga kaibigan at mga kapatid, kailangan mag-stick tayo sa salita ng Diyos. Kung gusto ninyo madala ang Diyos sa inyong pamilya, use a proper authority. No? Huwag yung sarili nyo lang kaisipan. Kung di nyo maintindihan, tanong kayo kay pastor. Pastor, paano po ba ito gawin? Pastor, hindi ko maintindihan. Paano ko pa kakausapin ang aking family pagdating sa nasa ganito? Example, one more example at experience dito sa church. Sister Regine, pwede ko pa gamitin example? No? Yung tungkol sa baptismo. Okay? So, si Sister Regine ay nakakilala yan sa Panginoon. Gusto niya mag-baptize, but hindi agree ang kanyang parents. Okay? So nagtanong siya kay pastor, Pastor, paano ba to? At napinag-usapan nila yon. Ang naging conclusion doon ay wag muna, sundin mo muna ang iyong magulang at magpatuloy ka lang sa Panginoon. Di ba? Then one day, galing mismo sa kanya, di ba? Nag-agree ang kanyang magulang. And by God's grace, uma-attend ang kanyang tatay dahil hindi naging conflict si Sister Regine sa kanyang tatay. Di ba? Kung hindi siya nagtanong, kung nagpadala siya sa kanyang emosyon, pusok ng damdamin, edi yung relasyon na yun ay hindi masisimulan. And by God's grace, dahil nagtiwala siya sa proper authority, sa God's word at sa pastor ng ating church, then nakita nyo ang result. It's God leading and God's discernment ang binigay sa ating pastor at kay Sister Regine. Yan ay isang example lamang. No? Kaya kung gusto nyo dalhin ang Diyos sa inyong pamilya, huwag kayong magtitiwala sa inyong sariling kaisipan. Maging sigurado kayo, tanungin nyo si pastor at i-check nyo ang inyong proper authority. Nakuha po ba? Pangalawa, ito, masaya to. Letter B. Next on. Our credibility and action speaks. Kung gusto nyo dalhin ang Diyos sa inyong pamilya, mga kaibigan at mga kapatid, si Moses ay hindi nagsalita na walang eksperyensya at walang alam. No? Lagi siyang lumalapit sa Diyos. Nung nagrereklamo yung kanyang tao, lumalapit siya sa Diyos. Panginoon, nagrereklamo. At ang sabi ng Diyos sa kanya, narinig ko yung iyak ng aking bibigyan ko sila ng mana, bibigyan ko sila ng mga quails. Hindi po si Moses nagtiwala sa kanyang sariling kakayanan. Sa Exodus pa lang sabi niya, bulol ako magsalita. Anong sabi ng Diyos sa kanya? Magtiwala ka sa anong nangyari? Nahati niya yung dagat. Ay, hindi pala siya. Ang Diyos, ginamit siya para mahati ang dagat. Hindi siya nagtiwala sa kanyang sariling kakayanan. Diba? Maayos na source, ang kredibilidad natin at ang aksyon natin ay mahalaga. Nung pumunta siya sa Mount Sinai, sabi nung mga Israelita sa paligid niya, ala, ano yung nangyayari? May apoy, may nangyayaring sobrang ano. Tapos nakita nila si Moses bumaba galing doon. Paano mo na-survive yun? Ang sabi sa chapter 5, paano mo na-survive yun? Ang tindi mo. Di ba? Ang tindi mo. Ikaw na dapat ang kumausap sa Diyos. Mga kaibigan at mga kapatid, bakit powerful ang credibility at action? Dahil ang pagpasa ng maayos na pananampalataya ay nakadepende sa kredibilidad mo. No?
Kung ang aking tatay ay hindi niya inayos ang kanyang buhay at kung ano-ano ang kanyang ginawa sa kanyang buhay, makikita ko yon. No? At sa preaching, hindi ko siya papaliwalaan. Bakit? Kasi nakikita ko ang kanyang buhay. Di ba? Nakakuha niyo bang ibig ko sabihin? Pero dahil nakita ko siyang nabuhay ng maayos, yung doon sa kanyang preaching, I see it, I heard it, at pinapaniwalaan ko yun. Kasi may kredibilidad. Yun ang punto. Ngayon mga kaibigan at mga kapatid, itong pag-isipan ninyo. Pag-isipan niyo po ito. Okay? Kung kayo ay magkakaroon ng pamilya at hindi niyo inayos ang buhay niyo ngayon sa Diyos, hindi ka pwedeng mag-remind sa kanila dahil ang ibabato, ikaw nga eh. Di ba? Nakuha ba natin? Mahalaga ang kredibilidad. No? Nakakuha po ba natin mga kapatid? No? Sa mga young people, hindi nyo pa yun masyadong mapapansin. Pero, punta tayo sa secular. Hindi lang sa spiritual. Okay? Kung hindi kayo mag-aaral ng maayos ngayon, pagdating nyo ng college, pag nakapagtapos kayo ng college, hindi kayo pwede magsabi sa anak nyo, anak, mag-aral ka ng mabuti. And, hindi mo siya matuturuan pagdating sa mga subject. Kasi hindi mo alam. Diba? At hindi mo rin siya pwedeng mag-advise sa kanya kung alam niya ang kwento ng buhay mo. Diba? Maliban na lang kung ikaw ay nagre-repent, talaga makikita yon ng iyong anak. Diba? Mahalaga ang kredibilidad. Tandaan po natin ito, dahil si Moses ay nagtiwala sa Diyos, pinakinggan niya ang mga salita ng Diyos, in-acknowledge ng mga tao si Moses. Yung kanyang lakad at yung pagiging niyang leader at pagiging niyang mediator sa Diyos, in-acknowledge yun ng tao. Kung bibigyan natin ito ng application, pwede doon pakilabas dyan. Kung tayong mga parents, mga ate, mga kuya, nagpatuloy sa Panginoon, magtiwala tayo sa Diyos, maglin tayo sa Kanya sa mga problema natin, makikita yan ng mga bunso ninyo. No? Makakapagsabi ka sa kanila, pag mahirap na ang buhay, magtiwala ka sa Diyos. Bakit? Kasi nakikita sa'yo. Di ba? Kung hindi ka nagtitiwala sa Diyos sa mga problema, tapos sabihin mo sa kapatid mo, pagtiwala ka sa Diyos, ikaw nga natataranta ka na pag may di ba? Credibility and action speaks. Nakuha po ba natin ang first point? Mga kaibigan at mga kapatid, kung gusto nyong dalhin ang Diyos sa inyong tahanan, it requires proper authority. Pangalawa, tatlo lang naman ito Second, dito tayo didiin ng konti. Number 2, it requires intentionality. It requires intentionality. Anong ibig sabihin po noon? No? Na dapat merong intensyon ng lahat ng gagawin natin. Kung wala kang pakialam na i-involve ang Diyos sa inyong buhay, selfish ka, no? Makasarili ka. Bakit? Bibigyan ko kayo ng picture. Kung wala kang pakialam na dalhin ng Diyos sa inyong pamilya, makasarili ka. Sa anong paraan, Brother David? Bigyan ko kayo ng picture. Imagine niyo lahat tayo ay mga pulubi. Okay? Lahat tayo mga pulubi, wala tayong makain. Nakatira tayo sa isang desyertong lugar, puro buhangin ang nasa paligid. Okay? Lahat tayo pulubi. Tandaan niyo yan, lahat tayo pulubi. Ngayon, nakahanap ka ng tinapay. Anong gagawin mo? Anong gagawin mo doon sa tinapay na nahanap mo? Kakainin mo na ba agad? Dadalhin mo ba sa iyong tahanan para malaman na, uy, nakakuha kong hati-hati tayo. Di ba? Anong gagawin mo? Pag ikaw isang araw nakahanap ng tinapay na magsusolve doon sa gutom ninyo. Mahalaga ang intentionality. Bakit?
dapat maging intensyon ng bawat isa sa atin dalhin ng Diyos sa ating tahanan. Dahil kung hindi natin gagawing motibo na sa lahat ng gagawin nyo sa bahay, pagkagising nyo sa umaga, anak, mag-pray muna tayo. Pag hindi nyo ginawang intensyon yon, gagawin nyo yun siguro mga once in 4 months. Walang consistency kasi wala kang pakialam kung maramdaman mo lang at saka mo lang ipapakilala ang Diyos sa inyong pamilya. No? Naalala ko nga yung nag-start kami before at naputol lang ngayong year, no? Meron kaming family devotion. Natapos namin yung Book of Matthew, Book of Mark. Tapos parang natigil tayo sa Mark, sa Luke. Sa Luke tayo natigil kasi naging busy na sa preparation ng ibang event. Diba? Ginawa naming intensyon na pagka araw na ito, magtitipon kami para hindi natapos namin yung dalawa, may progress. Dahil may intensyon. Sa verse 2, ang sabi dito ni Moses doon sa mga bagong henerasyon, upang ikaw ay matakot sa Panginoon mong Diyos na iyong ingatan ang lahat niyang mga tuntunin at ang kanyang mga utos na aking iniutos sa inyo at sa inyong anak at sa anak ng inyong anak sa lahat ng araw ng iyong buhay at upang iyong mga araw ay humaba. No? Dapat may intensyon dahil si Moses, sabi niya yung anak at ang mga anak ninyo ay dapat makaalam nito. Ulitin ko po sa inyo, dying words na ni Moses ito. Alam niya nang mawawala siya, alam niya nang malapit na ang buhay niya. Kaya ang sabi niya, mga bagong henerasyon ng Israelita, pakinggan niyo ito para pati yung mga anak ng mga anak ng mga anak ninyo maging maayos ang buhay sa harapan ng Diyos. Kaya uulitin ko sa inyo ang 10 Commandments, ang mga statutes ng Diyos. Ikikwento ko sa inyo yung istorya na nangyari sa Egypt, papalabas. Ikikwento ko sa inyo kung paano namin na-receive yung 10 Commandments mula sa Mount Sinai. Ikikwento namin sa inyo yung pagkawala naming tiwala sa Diyos. 40 years kaming sinumpa na umikot-ikot at makarating dito kung nasaan tayo ngayon. Sa dying words ni Moses, may intention siya na iparating sa mga kokote ng kanyang mga bayan, mga tribo doon sa Israel, na kailangan nilang magrepent at lumapit sa Diyos para pagpasok nila sa promised land, it may be well with thee. Letter A, kung gusto mong magkaroon ng intensyon, huwag ka nang tumingin pa sa ibang tao. Intentionally start involving God in your life. Wag mo na sabihin, Papa, maging maayos ka na sa Diyos. Hindi, wag mo na sabihin ng Papa mo, sabihan mo muna ang sarili mo na maging maayos ka sa Diyos. Start involving God in your life. Start with yourself. Huwag ka magsimula sa ibang tao. Kuya, ayusin mo ang sarili. Hindi, ayusin mo ang sarili mo sa Panginoon. Start with yourself. Dahil authority matters, credibility and action speaks. Pag nakita nilang, tingnan mo si nagbago. Diba? Hindi mo na kailangan magsalita. Sila mismo, i-consider nila, nga, buhay ko, pariwara siya, maayos Pag sinare nyo sa kanila ang Diyos, na may credibility ka at may proper authority ka, hindi ka mahihirapan magbahagi sa kanila. Dahil meron kang backup, may leverage ka, meron kang paano ba natin yun sabihin, may mga buntot ka sa iyong pangalan, di ba? Ganon, di ba? Dahil nakita nila kung paano ka binago ng Diyos. Simulan mo sa sarili mo. Dahil kung hindi, magigilang siyang empty words. No? Letter B, pagtapos nun, doon ka magsimula sa pamilya mo. Intentionally start involving God in your family's life.
Mga kaibigan at mga kapatid, ang rason kung bakit inulit ito ni Moses, dahil alam niyang matigas ang ulo ng mga ng piling bayan ng Diyos at alam niyang lalayo at lalayo ang mga next generation. Kaya kailangan meron sa kanilang nagki-keep in line, no? Balik kayo sa Diyos, tanggalin niyo yung mga Diyos-Diyosan niyo, balik kayo sa Diyos. Di ba? Pagkatapos ni Moses, hindi sa kanya natapos eh. Sino yung pinasahan niya? Hindi kasama doon sa 10, walang tiwala sa Diyos. Kung hindi kasama doon sa 2 na nagtiwala sa Diyos, yung taga-Ephraim, sino yon? Si Joshua. Yan. Di ba? Di ba? Dahil mayroon siyang kredibilidad. Yung 10, walang pakialam eh. Wag na, ang lalaki. Yung 2, sige boss, tara na. Kaya natin yon. Di ba? Yung mga higante, kaya nilang lakas ng loob ni Joshua tsaka ni Caleb. Di ba? Dahil ganun ang tiwala nila sa Diyos. Kaya meron silang kredibilidad. Hindi ka magtataka sa kanila sundan kasi meron na silang napatunayan na may tiwala sila sa Diyos. No? Galing sa experience niya, yung new generation, mga kaibigan at mga kapatid, pinaalala niya that thy days may be prolonged. That thy days may be prolonged. No? Para humaba ang inyong mga buhay, bumalik kayo sa Diyos. Mga kaibigan at mga kapatid, ito yung tinatawag na nilang repetition strategy. Kasi kung sa school nga, para makuha ng isang estudyante, inuulit-ulit ng isang teacher. Bakit sa bahay, isang beses pa lang, galit ka na, bala ka dyan! Alis ka na, tikas na ulo mo. Di ba? Di ba? Ulit-ulitin natin. Huwag kayo magsawang mag-ulit. Bakit? Ito warning. Bigyan natin ng warning doon. If we aren't intentional about involving God, may ibang may intention pa kaysa sa atin. The world will be very intentional about involving them in something else. Kaya kung hindi mo in-involve ang Diyos as early as you can, may ibang tututok dyan sa mga anak mo. No? May ibang tututok dyan. No? Mga kaibigan at mga kapatid, sabi ko sa inyo, delikado na hindi natin mabigyan ng motibo ang lahat ng gagawin natin, di ba? Imagine, mabubuhay ka ng walang intensyon, 3 years ka nagtatrabaho, wala kang intention man lang or motive. Ano makukuha mo sa pagtatrabaho? Wala. Ikita ka lang. Pero kung ang intention mo pag nagtrabaho ka, mag-upskill, makakuha ng iba't ibang skill. Paglabas mo, mas magaling ka na kaysa dati. Kasi naging motive mo na gumaling habang nandoon ka. Bakit hindi natin magawa yun sa ating spiritual life? Tayong intentional, magkaroon tayo ng motive sa bawat kilo, sa bawat aksyon. Yung simpleng pag-pray, no? Mga anak, sama-sama tayo mag-pray. Maging intention mo na i-involve ang Diyos para malaman ng anak mo na dapat pala mag-pray tayo ng sabay-sabay sa Diyos. Kasi kung hindi, ibang diba? Kaya ngayon, yung ibang mga tahanan, bihira na kumain ng sabay-sabay. Hiwa-hiwalay na, di ba? Di ba? Sana hindi yun maging pattern sa inyong mga family. I-involve nyo ang Diyos, i-involve nyo yung family nyo. Dahil ang isang Kristiyanong nasa Diyos, ang isang pamilyang nasa Diyos ay tight-knit, buo yan. No? Hindi yan malilito dun sa gender issues. No? Na meron pa palang iba sa lalaki at babae, pwede palang ganito, no? Pwede palang mag-asawa yung lately na balita, kung naalala nyo, yung isang Japanese woman na nag-asawa ng isang chatbot, no? Ng isang AI. 'Di ba? Nagpakasal siya sa isang AI. 'Di ba? Asan ang magulang nun? Bakit hindi man lang nag-remind sa kanya kung anong pinagagagawa niya, no? Application tayo sa second point. It's not enough to be a good person.
Intentionality means choosing to pray with your sibling or intentionally sharing, ito yung tawag ko dito, a bread moment sa pagkainan. Ano yung bread moment na yon? Habang kumakain kayo, ay, alam mo ba, nung ano ako, ganitong ginawa sa akin ng Diyos. Sa hapagkainan, mga kapatid, mahalaga yun. No? Magkaroon kayo ng intensyon sa inyong family. Kasi kung hindi, ang sabi ko nga, selfish kayo. Di ba? Nakahanap kayo ng tinapay na ayaw nyong ibahagi sa inyong pamilya. Di ba? Huwag tayo maging ganon. Nakakasunod po ba? Okay? Amen. Okay? Hindi pa naman kayo galit sa akin. Hindi pa naman. Good. Number 3, hindi lang proper source or authority, hindi lang intentionality. Pangatlo, it requires, ito na, proper observance. Proper application. Proper observance. Ito ang pinakahuli at pinakaimportanteng bagay na kung saan involved na yung 3 verses na binasa natin. Okay? Kung gusto nyo i-involve ang Diyos sa inyong tahanan, gawin nyo siyang Diyos ng inyong family. Mag-focus kayo doon sa kanyang salita at sa commandments para sa ating mga Kristiyano. Basahin natin ulit yung, babasahin ko yung verse 1-3 sa Tagalog at pakinggan nyo ito mabuti dyan po sa inyong mga Bibles. Ngayon, ito ang utos, mga tuntunin at mga batas na iniutos sa akin kay Moses ng Panginoon ninyong Diyos na ituro ko sa inyo upang inyong magawa ang mga ito saan? Sa lupaing inyong pagparoroonan upang angkinin. Verse 2, sabi dito, upang ikaw na subject ni Moses dito ay matakot sa Panginoon mong Diyos na iyong ingatan ang lahat ng mga tuntunin at ang kanyang mga utos na aking iniutos sa iyo at sa iyong anak at sa anak ng iyong anak at sa lahat ng araw ng iyong buhay at upang iyong mga araw ay humaba. And last verse, sabi sa verse 3, kaya't pakinggan mo, O Israel, at iyong gawin upang ang lahat ay maging mabuti sa iyo. At upang kayo'y lalo pang dumami na gaya ng ipinangako sa iyo ng Panginoon, ng Diyos na inyong mga ninuno sa lupaing dinadaluyan ng gatas at pulot. May meron tayo doong 4 na bagay na makikita. Kung gusto natin madala ang Diyos sa ating pamilya, pwede natin gayahin as model yung pinaalala ni Moses na gagawin ng mga new generation ng mga Israelites sa kanilang buhay. Una, ang sabi doon sa verse 1, so that you might do them, para gawin mo sila, no? Para gawin mo ang sundin mo yung mga iniutos ng Diyos, yung mga yung statutes ng Diyos, ang commandment ng Diyos, doon sa pupuntahan ninyo o kung saan ka man pupunta. Dapat sundin natin ang Diyos. Napakasimpleng salita, sundin ang Diyos, pero kung titingnan natin doon sa konteksto na ito, papasok na sila sa promised land. Mawawala na si Moses, alam niyang siya ay nasa mga huling araw niya na. Pero ang paalala niya sa kanila, ito ang mga commandments ng Diyos, alalahanin niyo ito, pakinggan niyo ito, para masunod niyo ang Diyos sa pupuntahan ninyo. Dapat maging nating paalala yan sa ating mga sarili. No? Paano mo may involve ang Diyos sa iyong pamilya kung ikaw mismo hindi sumusunod sa Diyos? Ipaalala mo sa iyong sarili, sundin mo ang Diyos, gawin mo ang best mo para pag meron ka ng pamilya, may paalala mo sa kanila, sundin natin ang Diyos. Proper observance. No?
Gawin natin kung ano yung ni-remind sa atin ng Biblia. Andyan yung Ten Commandments, andyan yung mga preaching ni Christ. Pero sa kontekstong ito, ang paalala sa kanila, sundin natin ang Diyos. Pangalawa, hindi lang doon. Sabi sa verse 2, so that you and your son and your grandson may fear and worship the Lord your God, na merong, yung fear doon with reverence, na merong respeto, no? Pangalawa is honoring God, no? Follow God, pangalawa honor God. Ang fearing the Lord, saan niya nagmumula? Mga kaibigan at mga kapatid, bago ka matakot sa Diyos, kailangan kilala mo ang Diyos. Kasi kahit nasabihin sa iyo ng pastor natin na matakot ka sa galit ng Diyos, sa kasalanan, hindi mo naman kilala bakit naman magagalit ng Diyos sa kasalanan? Wala naman akong ginagawang masama, wala akong tinatapakang tao. Bakit magagalit sa akin ang Diyos? Pero pag kilala mo kung sino ang Diyos, siya ay isang pantay, banal, mabuting Diyos. At sabi niya, ayaw niya ng karumihan sa kanyang paligid. Sabi sa Habakuk, kahit nga tumingin sa madumi, ayaw niyang tumingin. Ayaw niyang maging parte doon sa spasyo kung saan merong kasalanan o duling ng kasalanan man lang. No? Pag nalaman mo yon, imagine, ganun na lang ba kadali i-tolerate ng kasalanan? Ay, okay lang yun, Lord. Hindi. Matatakot ka mahulog sa kamay ng isang galit na Diyos. No? Hindi mo ma-honor ang Diyos kung hindi mo siya kilala. Kaya ito, mga kaibigan, mga kapatid, mahalaga yung ginawa ni Moses. Pinaalala niya sa mga new generation, ito yung nangyari sa Red Sea, nung binigay yung Ten Commandments, ganito yung nangyari sa mga lolo at lola ninyo. 40 years kami sa wilderness at yung mga bagay na yun. Bakit? Kasi para malaman nila na ito yung Diyos. Kaya mga kaibigan at mga kapatid, kung hindi natin aayusin ang ating paglakad sa Panginoon, sa tingin nyo ba, maniniwala sa atin yung next generation? Maniniwala kaya sa atin yung ating mga anak? Mga susunod na mga kapatid sa atin, no? Hindi. Hindi yan magmamatter kung hindi shinare ni Moses yung experiences ng unang generation sa kanila. Kung hindi niya inulit yung mga commandments doon sa mga bagong henerasyon ng mga Hudyo, no? Isa rin yan sa mga realization ko ngayong year. Kung hindi mo sinusubukang kilalanin at aralin ng Diyos, mahirapan ka sumagot kahit nasa simpleng tanong ng isang bata. Kasi wala kang experience. No? Puro kachori. Pero hindi mo binabasa yung experiensya ng mga karakter sa Bible kung paano nila na-experience ang Diyos. Paano nila ma-honor ang Diyos kung ikaw nga hindi mo kilala ang Diyos? Paano mo maibabahagi kung hindi mo kilala ang Diyos? At higit sa lahat, yung fear, paano nila bibigyan ng respeto ang Diyos kung ikaw mismo hindi ganun kataas ang respeto mo sa Kanya kasi hindi mo siya kinikilala. No? Surface level ang iyong pagkakilala sa Diyos. Hindi lang yan. Number 3, sabi sa verse 2, yung word na all the days of your life. Ano yan? Meron ba yung katapusan? Wala. Lahat ng araw sa iyong buhay. Kailangan natin makita sa point na ito na pag ikaw ay hindi nagpapatuloy sa Panginoon, at alam nyo to, na merong mga point doon sa buhay natin, di ba? Na nagkakasala ka, ikaw ay na bumabagsak. Ba? Hindi ko i-share kung sino-sino 'yon, pero totoo. Hindi natin kailangan ibahagi, no? Totoo na tayo ay merong pagkakabagsak sa Diyos. Every day meron po 'yan. Pag nagsabi kang hindi ako nagkakasala, well,
bagsakan na doon, pride yun. Di ba? Pag nagsabi kang, ay, hindi, sumusunod ako maayos sa Diyos. In public, okay ka, pero in private, delikado. Yung simple nga lang pag-scroll sa FB, meron ng mga temptation doon. No? So, tatandaan po natin, ang pag-continue, hindi nun ibig sabihin na perfect. Okay? Hindi nun ibig sabihin na perfect. Ang perspective nga dito ni Moses, alam niya na pwedeng lumayo ang mga new generation na ito. Pero, pinaalala niya pa rin na bumalik sa Diyos, mag-repent, ito ang gagawin ninyo. Pagtatayo, pag-uupo, ipopost ninyo sa inyong mga dingding ang utos ng Diyos, ipaalala sa kanila pagkagising, pag matutulog, ipaalala sa kanila sa mga susunod na verses. No? So pag-isipan niyo yan. Hindi ko yan ipipili sa inyo, pero tatandaan niyo hindi perfect ang Christian life. Tutumba ka, pero ang kailangan natin maintindihan, magpatuloy. Magpatuloy ka. Bumalik ka sa Diyos, mag-repent, balik sa Diyos, magpatuloy, pag bumagsak, mag-repent, at wag mong sisisihin yung sarili mo doon sa mga past mong kasalanan. Pag hiningi mo na ng tawad yun, ibigay mo na sa Diyos yun. Fresh naman, fresh start. Magsimula ka naman ulit. Nakuha ba natin? No? Man, mga YPs, no? Very important yan. Anong resulta nito? Ang resulta pag tayo ay nagpatuloy sa Diyos, ang sabi diyan ni Moses, our days, so that your days may be prolonged. Para umaba ang buhay mo. Di ba? Yun ang resulta ng mga bagay nito. And lastly, at magtatapos na tayo dito dahil nasabi na rin, maging sensitibo tayo sa commandment ng Diyos. Sabi sa verse 3, therefore listen, O Israel, and be careful to do them, that it may go well with you, and that you may increase greatly in numbers, as the Lord, the God of your fathers, has promised you in a land flowing with milk and honey. Ano pong ibig sabihin ng pagiging sensitive sa mga commandment ng Diyos? Ibig sabihin, simplihan natin, daily reflection. No? Hindi lang po pang Sunday. Pag Sunday lang tayo mag-check sa Bible, tama ba ginagawa mo? Or nagpe-pray ka, Lord, tama ba itong ginagawa ko? Hindi lang siya pang Sunday. Guess ba natin? No? Hindi lang siya Sunday activity, Sunday service. Pagtapos ng linggo, Lunes na naman, patuloy ka sa Panginoon, i-check mo, Lord, tama ba itong ginagawa ko? Reflect mo yung sarili mo sa harapan ng Diyos. Nakuha ba natin? No? Mahalaga po yun. At doon po sa part na yun, mahalaga na maintindihan natin yung pagiging sensitive po sa mga commandments ng Diyos ay nagre-require po ng ating atensyon. Bibigyan mo ng effort, no? Hindi po siya basta lang na magpipray ka, Lord, please, ilayo mo ako sa mga temptation. Pero pag ikaw ay nandoon na sa part na may option ka na gawin, lumapit sa temptation, mga kaibigan at mga kapatid, hindi mo pwedeng sisihin si Satan. Si Satan kasi, hindi, may choice tayo. No? Kaya pag pinili mong lumapit doon sa temptation, well, that's your choice. Diba? Kaya, maging sensitibo tayo. Sensitive means give effort, maging sharp ang ating pagbibigay ng attention sa kasalanan. Dahil, at the end of the day, wala kang pwedeng ibang masisi, maliban sa iyong sarili. Gets natin? Okay? And let's close with this. I-summarize natin yung tatlo. How do we bring God to our home or family? Ano yung una? Proper authority. It requires intentionality. Pangatlo, proper observance. Next doon, tandaan natin, nagsisimula yan sa atin. Makikita ng pamilya mo, malalaman ng pamilya mo na ikaw ay nasa Diyos, kung sino ang Diyos, kung sisimulan mong i-involve ang Diyos sa iyong sarili. No? So, ibig sabihin, sa ating mga students, no? Makikita ng classmate mo na ikaw ay nasa Diyos.
paano makikita ng classmate mo na nasa Diyos ka? Di ba? Pag oras ng klase, nasa com shop ka. No? Or pagka oras ng exam, radar yung mata mo. Di ba? Tapos sabihin mo, Christian. Christian po ako, di ba? Pero ganun ang mga ginagawa mo sa eskwelahan. Paano makikita ng classmate mo ang Diyos? Second, sa family. Paano makikita ng family mo? Sa simpleng hugasan, paglalaba, o sa mga normal na mga gawaing bahay, hindi ka maasahan. Di ba? Tapos ang sasabihin ng nanay mo, church ka, pero hindi mo matupi yung pinapatupi ko sa'yo. Di ba? Nakakahiya ang ganun. Pag-isipan niyo yun, mga kaibigan at mga kapatid. Kasi sa pagtatapos natin, gusto ko bigyan kayo ng ganitong napalaisipan. Hindi lang ito tsoryang pinag-uusapan natin. Kailangan talaga ng proper authority. Lapit ka sa Biblia, sa Diyos. Pangalawa, maging intentional ka sa iyong sarili at sa pamilya mo. Pangatlo, i-observe mo yung mga natutunan mo. Huwag lang puro sa Sunday, paglabas, wala na. No? Ito ang challenge ko sa inyo sa ating pagtatapos. Doon, pakilabas. Pagtapos man ng camp na to, gawin nyo to. Especially mag-New Year. Bagong taon na, I think Thursday or gawin nyo to. Huwag nyo lang sabihin sa inyong pamilya na maging good, na maging maayos. No? Simulan ninyo sa pagkikwento. Sa kapatid mo. No? Habang nandoon kayo sa kwarto ninyo, or habang kumakain kayo ng sabay-sabay, kung ikaw ang first generation ng mga Kristiyano sa inyong pamilya, simulan mo ng dahan-dahan sa pamamagitan nito. Kwento mo na, tay, alam mo ba, kung hindi dahil sa Diyos, lahat tayo, patay na, no? Kung hindi dahil sa grasya ng Diyos, lahat tayo, impyerno na ngayon sana, pinatay na tayo ng Diyos, di ba? O sa kapatid mo, alam mo ba nung bata ako, ganito ginagawa ko, pero na-realize ko na ayaw pala ng Diyos ng ganito, sabi sa Biblia. Kaya, sinubukan kong baguhin yung sarili ko. Di ba? Share one bread moment. Specific story. Tulad ng ginawa ni Moses sa mga Israelita. Inulit-ulit niya yung mga kwento nila at yung statutes. Kung papaano ang Diyos nag-provide para sa'yo, tinulungan ka sa isang mahirap na panahon, para makita nila yung milk and honey, no? Sa iyong buhay. Makita nila kung sino ang Diyos. Marinig nila yung kwento ng isang Kristiyanong naniniwala sa Diyos. Okay? So, may natutunan ba kayo sa ating discussion ngayong evening? Meron ba? Kaya, kung gusto nyong dalhin ang Diyos sa inyong tahanan, magsisimula yan sa'yo. Simulan mo na. Ang sabi nga ng the best time to start is today. Is now. Okay? Let's all stand at bigay ko po kay Pastor para sa closing. Bago po tayo magsitayo, alam ko na nagugutom na rin kayo. Pero habang ako'y nakaupo, pwede mo maupo muna saglit. Maaga pa po, ang sunod yata nito ay ba? Ito yung best camp na naatinan ko sa buong buhay ko. Bata ang preacher natin, pero nakakain ako ng maayos. Kasi nung generation namin, sabi niya, kami yung second. Alam mo, pinilit kong dinala sa kapatid ko, nabulunan siya eh. Bakit? Ikaw nga din eh. Nakuha ba ninyo yon? Kaya lahat na na-experience ako, nakita ko dito sa lesson na to eh. One time nung kami po ay nag-resign ako sa trabaho, wala na ako sweldo. Nandiyan kami, wala pa po yung, na yan dyan, bubong, wala pa simento yan dyan. Yung lumang bahay pa ni Pastor Daria. Nanonood si Joy ng kay Chris Aquino, yung pag nanalo, mayroong kutsing pula. Naalala nyo yung patalastas na yun? Ay grabe namang luma niya si Joy, panahon ni Joy yun eh. Habang nananood si Joy, sabi niya, Papa, siguro kaya, dahil nahirapan tayo, sumali ka kaya doon kay Chris, baka manalo ka ng kutsing pula. Alam niyo kung sino sumagot? Siya din. Kaya lang, pinadala pala tayo ng Panginoon dito kasi aalagaan niya tayo.
Kapatid, hindi po yan. Ayan si Joy, tanungin niyo. Wala pang bubong dyan. Never kaming nakaramdam ng parang pinabayaan ka ng Diyos. Pero alam nyo, habang kumakain kami at lumaki si grade 5 si David yung dumating dito. Pero habang kumakain kami, yung experience ngayon, alam mo mga anak, kahit wala akong kinikita dahil nag-resign ako sa office, napakabuti ng Diyos sa buhay natin sa lugar ng Kamalig. Hindi tayo pinababayaan sa pagkain. Iyon ang naging experience ng third generation. At nandiyan mga pinsan niya, alam ko, isang araw nag-pray ako, nag-wish ko sa Panginoon, ang 4 na mga preacher na ito, sila sa third generation, saan mang lugar yan, sa norte man yan, sa Luzon man yan, doon man yan sa Mindanao, gamitin ito ng Diyos pag wala na kami ni Pastor Ansel. Ako mismo nabibless eh. Isa pa lang yan, ay may 3 pa yan. Ang tanong ko, kayo mga tinuruan ko dito mag-preach, mapapakinabangan ba kayo ng Diyos? O baka katulad nitong sinabi dito sa third point na ang talagang problema, ikaw kasi eh. Malit na problema, tatalikuran mo ang Diyos. Akala mo ba susuplayan ka ng Diyos sa pagtalikod mo sa Kanya? Dahil lang sa isang problema ng puso? Hindi yan dyan. Sabi dito sa last ni David, ikaw ang magpapakita, magdadala ng tinapay na ito Diyos sa pamilya. Pastor, wala pa nga, sabi ko nga kay David kanina nagsasalita ka tungkol sa family, wala ka pa nga girlfriend. Pero itong matibay na malinaw na nakikita ng mga generation na to, isang araw makikita nila si Kuya David, ang kanyang mapapangasawa, hinihanda ng Diyos at hindi niya yung pinili. Sapagkat ipinakita niya ang kanyang pattern, sinunod niya ang Diyos at siya ay nagpapakita sa kanyang kapwa. Asa si Dana? Eto, tatapatin ko kayo, church. Mas nakikinig si Dana sa kuya niya kaysa sa akin. Alam niyo kung bakit? Alam niyo kung bakit? Ba't kayo natatawa? Alam niyo kung bakit? Alam niyo kung bakit? Madalas silang nagde-devotion doon sa taas. Ba't kayo natatawa? Ibang nasa isip ninyo. Nakikita ko lumalabas yan. Akala niyo wala akong matang ganon. Sabi niya kasi naglalaro sila. Mali kayo. Asa si Dana? Tanungin niyo mamaya pagkatapos ito. May mga pagkakataon ang mga kapatid nito, sila nagsisharing. Ganito kasi dapat ginagawa natin para ang pamilya natin maging kalugod-lugod sa mata ng Diyos. Hindi naman maalis naglalaro siyempre, mga tao lang naman yan eh. Naglalaro din yan, pero the best na nakita ko, malakas ang pandinig ko. Kaya mga kapatid, bago pa dumating dito ang chismis sa buhay nyo, sa pintuan pa lang, nasa gate pa lang kayo, alam ko na may problema kayo. Niniwala kayo, hindi? Iba po ang binigay sa aking gift ng Panginoon. Kaya ingat kayo bago pa makarating sa akin ang problema. Kasi sinanay natin, si Sister Leone. Sister Leone, di ba? Isang araw sabi ni Sister Leone, huwag natin sabihin kay Pastor kasi magpipreach yan. Bago pa niya sabihin sa mga kapatid, alam ko na eh. Nakikita niyo yan? May kapangyarihan mo si Pastor? No. The Spirit itself beareth witness that we are children of God. Kaya mga kapatid, ang problema talaga, hindi ang ano yung sabi yung ibaba ang presyo, hindi yun ang problema eh. Ang problema, ikaw mismo. Ikaw mismo yun eh. Na ikaw magdadala sa family mo. Paano nga maniniwala yan? Ikaw mismo, hindi ka pa kapanipaniwala eh. Ito pa ang the best. Nakita ka namin, kasama ka sa mission trip. Tapos ganyan ang buhay mo? Ha? Missionary ka, tapos ganyan ang pinapakita mong buhay? Hello? Hindi ganyan. Ikaw ang problema. Kaya ipakita mo na talagang totoong sa Diyos ka, na kahit hindi pwedeng maniwala ang taong yan, nakikita niya sa iyong ipinapakita sa buhay na totoong ikaw ay mayroong dalang spiritual na gamit ng Diyos. Sa ating pong siguro, magmuni-muni tayo sa una pa lang na text ito. Napakaganda nito. Sayang naman, kung di ko po kayo i-invite. Saan nakita ninyo 3? Dahil kailangan authority sa verse 1. Dapat intentional mong dadalhin talaga sa kanila. Hindi yung, natutunan ko yung norting salita na, ano yun, yung parang pilyo, bulataw. Ano yan sa Bicol, yung pilyo? Parang wala lang, di ba? So, hindi dapat ganun ka, Kristyano ka, pag uwi mo, na dapat ang dala mo Bible, aba, pagdating mo sa bahay, iba ang dala mo. Di ba? So,
Pag-isipan natin tayo, magsi tayo at magmuni-muni tayo bago bigyan na tayo ng 2 minutes. Okay? Mabilis lang yon. Kung totoong kilala mo ang Diyos, kung totoong inirespeto mo ang Diyos ngayong gabi, tayo po'y magsiyuko, tayo po'y magsipikit ng ating mga mata. Iko ninyo mata ninyo upang kayo di matukso ng kapitbahay mo, katabi mo. Kung totoong iginagalang mo ang Diyos, dapat ipinapakita mo sa pagsasalita mo, sa pagkilos mo, sa paggalaw mo, sa trabaho mo. Gusto mong maging first ka sa school. Gusto mong maging first ka sa trabaho, number 1 ka sa opisina. Pero ano ang ginagawa mo sa Panginoon mo? Natutuwa ba ang Diyos sa ginagawa mo? Dito pa nga lang sa church, hindi ka maasahan. Pangalawa, intentional gusto mo na ipakita sa lahat na ikaw ay isang righteous, isa kang Kristiyano. Ang tanong, sa bahay ba na ipapakita mo ang iyong righteousness? Sa kapwa mo ba napapakita mo ang righteousness mo? Sa school ba napapakita mo ang righteousness mo? And number 3, kung doon nga sa tahanan mo, di mo na i-honor ang Diyos, nagagalit pa ang mga kapamilya mo. Minsan maliit lang na bagay, yung magwalis ka lang, hindi ka maasahan kasi lagi mong hawak ang cellphone mo. Yan ba ay isang madadala mo ang Diyos sa kapatid mo? Sasawayin mo siya, magpaparalaro siya ng computer o ng cellphone, nakikita din sa iyo eh. Paano nga ang Diyos madadala mo sa Kanya? Paano mo siya madadala sa Panginoon? While our heads are bowed and our eyes are closed, no one looking around. Ito po ang huling tanong bago tayo magkaroon ng susunod na activity. Kung ako pala, Panginoon, ang problema at hindi ko nag-aayos sa iyo, nakita na namin sa istorya ni Moses, yung kasabayan niya hindi na nakaabot na sa pangako, namatay silang lahat. At ang pangalawa ay lalo na at ang 3rd generation na kanyang mamamatay na si Moses at binigyan na lang niya ng pagkataon yung mga huli, yung mga apo niya sa tuhod. Pero ganun pa rin ang ginagawa. Panginoon, wag na pong mangyari bago magbagong taon, hari nawa, hindi na po ako makita ng ganitong pag-uugali. Na dapat mayroon akong proper authority, mayroon na akong intensyon sa pagdadala ko ng Panginoon sa aking buhay, sa pagbabasa, at lalo ang devotion sa bahay. Imbes na ako'y magparalaro habang kumakain, nagkukwento ako kung anong ginawa ng Diyos sa buhay ko, sa school, sa office. At dapat maobserbahan ito ng aking mga kapatid, ng aking mga magulang, ng aking mga kapitbahay. Bago tayo mag-pray, gusto mo ba hingiin ang tulong ng Diyos? Panginoon, tulungan niyo po ako ngayong gabi bago magpalit ang bagong taon ng 2026. Hindi ko na po magawa ang mga bagay na kinamumuhuyan mo sa akin, na hindi ako maasahan sa bahay, hindi ako maasahan na ipakilala ka sa aking kaibigan, sa aking trabaho, sa aking school. Habang bukas po ang altar sa harapan, pwede po kayo lumapit sa altar, sabihin niyo, lumuhod kayo, Panginoon, gusto ko po na bago maglipat ang taon, mawala na sa akin itong mga binigkas na ito ni Moses sa buhay ng kanyang makasama. Napahamak sila, namatay sila na hindi nakita ang pangako ng Diyos, samantalang tayo, kailangan mo lang magsuko ng buhay. Meron po ba bago tayo mag-pray? Diyan po sa altar. Huwag niyo ikahiya ang Panginoon. This is the time, bago magbagong taon, Panginoon, alisin mo na po yung ugali ko. Pag Sunday, late ako. Lord, alisin mo na po yung ugali ko. Pag Sunday, ikaw ang dapat uunahin ko. Meron po ba bago ako mag-pray? Kung ganun po, pinapakita ninyo na sa Sunday, sa pagpasok ng 2026, sisikapin nyo na unahin mo ang Diyos at hindi ka malilate. Kung gayon ay hindi pinapakita na ayaw niyong kausapin ng Diyos, ipinapakita mo, Lord, gagawin ko yan sa 2026 kahit hindi ako lumuhod yan. Pero siguraduhin mo na hindi ka magkakamali at hindi ka magpipail sa Panginoon. Lord, sa taong ito, mas inuna ko ang puso ko kaysa sa iyo. Sana po, Panginoon, bago dumating ang bagong taon, kalimutan ko ang puso ko, unahin kita sa lahat ng oras at buhay ko. Bago po ako mag-pray, kung mayroon po sa inyong gusto, hindi po dyan sa bangko, dito sa harapan sa altar ng Panginoon. Hindi ako sa akin kayo luluhod sa Panginoon. Ang Panginoon ang kasapin niyo. Panginoon, yung pagiging masutil ko po ngayong taon, Lord, sana po sa New Year, baguhin niyo na po, Panginoon, sa buhay ko. Ayoko na po yung dati. Sawa na po ako, Panginoon, doon hindi po ako pinagpapala sa ginagawa ko sa harapan mo. Nag-utos si Moses,
Ang titigas ng ulo ng kanyang mga henerasyon hanggang sa third generation ay halos maubos dahil sa tigas ng ulo. Mga kabataan, ito po ang huling invitation ko sa inyo. Lord, magbabagong taon na po. Yung laging nagagalit si mama, yung laging nagagalit si papa, yung laging nagagalit si kuya, nagagalit si ate dahil sa aking pag-uugali. Lord, bigyan niyo po kami ng pamilyang mapagpanalangin sa bagong taon. Nagde-devotion sa bagong taon. Gusto niyo ba yan, mga kabataan? Kung gusto niyo yan sa bagong taon, punta kayo dito sa harapan, mag-pray kayo sa Panginoon. Come here, punta kayo rito. Lord, i-bless mo ang aking family. Gusto ko kung hindi man ako panganohan ni Kuya, ako mangunguna bilang bunso para makita, madala ko ang Panginoon sa aming tahanan. Pero po ba, kung wala na po, tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa dadalawa. O mayroon pa man nag-intention pero nahihiya, Lord, kausapin niyo po sila bago magbagong taon. Salamat po sa pusong ito na ipinakita niya sa lahat. Kahit nakakahiya, gusto nila na magbago ang taon, ikaw ang uunahin, ikaw ang priority, ikaw ang kanilang authority, ikaw ang kanilang intentional na dadalhin sa kanilang tahanan, ikaw ang kanilang obserbahan sa kanilang pagkilos, pagsasalita, sa pagpapasok sa trabaho, pagpasok sa kanilang mga kaibigan, kasamahan, kapitbahay, na ikaw ang maipakita at maikwento habang sila'y naglalakad, na obserbahan ng mga tao sa paligid, ang Kristong buhay, ang kilos ni Kristo sa kanilang buhay, ang pagsasalita ni Kristo sa kanilang buhay, at ang higit sa lahat, pupurihan kanila sa kanilang mga buhay na kahit sila'y nagdurusa, naghihirapan sa mga testing sa buhay, pero natutuwa sila na mayroon silang Diyos, tagapagligtas, at kumakampi sa kanilang mga pagkakapi. Maraming salamat po sa kami ito. Salamat sa unang preaching. Amin po sinasama ang susunod na preacher. Panginoon, gamitin mo rin po siya. At ang sa conclusion, nadadala ng aming pastor, Panginoon, Pastor Ansel, i-bless mo po siya. Gamitin po siya na maging kilusin ang puso ng bawat isa sa pamagitan ng iyong salita at hindi sa aming mga kapangyarihan, hindi sa aming mga enticing words, kundi sa power ng iyong salita. Maraming salamat po sa kami ito. Salamat sa mga umatin, salamat sa mga dumating sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you very much po and God bless you all. Okay, thank you very much sa ating pagkuklose. Few announcement. Mga ladies, ang inyo pong quarters.